Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, grabe. Okay, so 260,000 na nga nag-views ng video at ito yung sinagot ni David ng ano daw, yung akala ko buntis si Kisen. At pinaborit siya ni Mami Amy Porter. So, hala David, silang sira ka na talaga sa kay Mami Amy. Hindi ka na niya ilalakad, char. Tapos, ito naman yung parang wala daw sa sarili si David dun sa MediaCon ng isang kabidang reporter. Ayan parang wala daw sa sarili, parang overwhelmed. Baka alam daw ni Barbie yung sagot. I think ganito lang talaga. Walang wala sa sarili. Eh, digo, kakakawa si David sa natin nagpupuan ni Kisen. Grabe. Kasalanan natin ni Kisen. Tapos ito, grabe. Ayan, nagpa-essay writing contest si Kisen. Gumawa siyang essay. Minimum of 1,000 words. Ano ba yun? Nag-essay writing contest siya dahil sa video. Well, basically, kahit 1 million words pa yung ilagay niya, parang wala namang kwenta. Kasi ang sabi niya dun sa essay, shortcut ko na lang napakahaba kasi, hindi daw niya obligasyon na mag-filter ng mga pinopost niya online para masiyahan ng fans. Wala siyang utang na loob sa ating mga fans at wala daw tayong karapatang diktahan siya sa mga pinopost niya. Asyumero lang daw tayo. Tapos, wala siyang kasalanan. Siyempre, yun basically ang sinabi niya doon sa kanyang 1,000 words essay. Yung essay niya ay nilagay niya sa kanyang IG stories. Okay, next may mga fans na nag-comment sa video, sa pinost niya ng buntis. Ang problema sa di marunong magpaka-low-key. Alam niya na focus ng karamihan ng fans ni Di sa private life niya. Ang masabi ko lang, napakalayo niya kay Miss Bea. Napaka-low-key nun at so classy. Ito halatang kinakain ng insecurities kasi kakakala mo aakawin ng fans si David. At nag-effort nga si baby girl, gumawa rin siya ng account na bago. Anonymous account at sinagot niya to. Sabi niya, what's wrong po ba if she posted those pics? Let's say kasama niya si David. What's wrong with that? Imagine, napaka-low-key na nga nila. The girl never posted picture of her with David. Yet you guys are all acting like this. Sobrang affected, bothered kayo. Labas na yung career niya sa personal life niya. Yung bashers naman na tinutukoy mo ay mga fan niya rin yun from the fandom na disappointed. Fans turn to be bashers, right? Try not to meddle with David's personal life. Focus lang tayo sa pagiging artista at entrepreneur niya. Hindi kayo magiging ganito ka-affect. Well, okay. Ikaw nga nagbibigay ng clues na lagi mo kasama si David. Kung hindi yung kamay niya, yung kanyang relo, yung kanyang phone, diba? At saka alam ko, atat ka na talagang i-post yung picture ni David kasi gusto mo boyfriend reveal, hindi ka makapaghintay. At next naman ay nag-comment yung isang fan na wag naman sana ikaw ang maging reason ng downfall ni D. Anong feeling mo kasi ikaw yung rumored girlfriend? Support him by being low-key, hindi yung nagpo-post ka na pa-hint dyan, alam mo namang interested lahat ng tao sa personal life ni D. Siguro naman aware ka na dudumugin ka ng fans niya dito, yet you still try to make the account here as public. 19 ka pa lang ata, mag-focus ka muna sa studies mo. At syempre sinagot niya yon, she will never be the cause of David's downfall. Kundi kayong mga fans kuno ni David na walang ibang ginawa kundi magbantay at mag-meddle sa personal life. Stop acting like you guys are really concerned of David's career. When in the first place, isa ka rin sa fan niya na nag-contribute para ma-expose yung love life niya na sinasabi niyong nakaka-apekto sa career niya. Seriously, part ba talaga ng pagiging fan yung pag-meddle sa personal life ng idol niyo? If you can't respect this girl, you just at least respect David kung totoong fan ka talaga niya. Also, stop dictating this girl about the things she has to post on her social media. Hindi siya ang mag-a-adjust para sa inyo. At syempre, sumugot ako doon. Gumawa ka pa talaga ng bagong account para mag-explain. Sabihin mo yan sa barangay. Hahaha. Halatang siya naman talaga yung account na yun kasi ayan bago yung account, no post yet. New nakasulat new. Tapos 5 lang yung pina-follow niya. Si Sir Nathan Perolino, stylist ni David, si David Gmail Network, siya, sarili niya at Sparkle. O diba? Obvious na siya rin yun. O ito yung bago niya na naman post tungkol sa pagkain na restaurant. Pero, meron siyang pinost na video na kasama yung hat ni David. Ayan na nga, may video. Yung APC hat ni David na lagi niyang sinusuot. O diba? Pahin everyday si baby girl. At ito nga, merong
kita si David from afar. Ayun siya, oh, bumibili doon sa counter. Diba? Sinum namin. Si David talaga yun. O, diba? Laging may post about David. Kailangan alam ng mga tao na lagi niya kasama si David. Tapos, may isang fan na nag-comment, palibre kayo lahat sa sugar daddy. Oh, sugar daddy pala si David. At dahil nga sa mga ginawa ni Kisel, nakakalungkot, pero yung isang fan daw, tinanggihan, sabi niya, nag-comment siya, tinanggihan ako ni David Licao ko magpa-pick, pero kinausap niya naman ako, mga day. Sorry daw, tas konting chit-chat. Hahaha, nalamig talaga buong katawan ko kanina. Kinilig din kahit walang pic. So, kawawa naman yung fan. Hindi na siya nakapagpa-picture kahit nagpunta siya doon sa restaurant ni D. So, expect yung mga guys, kung nandun si Isen, baka hindi na ka rin kayo makapagpa-picture. Kausapin na lang kayo ni David. Mga ganun. So, no, sayang naman. Halimbawa, kung nagpunta ko sa probinsya, tapos, di ba, hindi ko makakapagpa-pick kay David. Sayang naman, di ba? At saka, hoy, baby girl, don't act innocent. Hello, hindi ka namin kilala. In the first place, ikaw nagkilala sa sarili mo. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng bagay na ito. Huwag kang magmalinis, no? Pero, kapa na mukha mo, no? Grabe ka. Pabida ka eh. Tapos may mga chismis pa nga daw na lagi daw nakikita si baby girl sa may condo ni David. Hala? Live in? Baka may Scorpio nights gabi-gabi. Grabe. So, hindi ka talaga makapag-intay na ipakilala ka as girlfriend niya. Gusto mo talaga boyfriend reveal. Ay, naku, no. Grabe ka. Tsaka, bakit kasalanan mo yan, public account mo pinopost si David at pinagmamalaki mo. O di, tinulungan lang kita. Di ba yun naman ang gusto mo? Expose mo na boyfriend mo si David. So, tinulungan lang kita na expose mo. Eh di, expose na kayo ngayon, di ba? Dapat nga magsaya kayo. Pasalamatan mo pa dapat ako. Di ba? Yun na nga at the expense of David's career. Kasi kasalanan mo yan. Sisihin mo sarili mo. Joke. Now, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!